Bakit kailangang i-involve ang anak mo sa business mo? Nagnanegosyo ka ba ngayon at gusto mong i-involve yung anak mo sa ginagawa mo? Kung isa ka sa ganyan, ay panoorin niyo po ang video na ito. Bago ang lahat, ako po si Joelyn, isang mananahay at ngayon po ay nagnanegosyo na. Kinokontent ko rin po ang mga nangyayari sa buhay namin, somehow kapulutan din po ng aral at makapagbigay inspirasyon at ma-encourage din po sila na magnegosyo na nagmumula sa inyo pong kakayanan. Naalala ko po dati nung kami umalis ni Habi sa pabrika ay akala namin magiging madali na ang buhay namin. Pero lalo kaming nahirapan dahil wala nga kaming trabaho at walang magtutusto sa pangangailangan ng mga anak namin ay naghanap pa rin kami ng trabaho patungkol pa rin naman sa pananahi. At napadpad kami sa Taytay, sa mga tahian sa Taytay, sa mga bahay-bahay. Doon kami na pasama at ang naging problema namin doon ay ang saan namin iiwan yung mga anak namin. Maliliit pa kasi sila ng mga panahon na yon at wala kaming choice dahil wala naman kaming ipambabayad sa mag-aalaga ay sama-sama kami sa tahian, sa pinapanahian namin. Hindi siya madaling desisyon dahil maliliit pa sila, hindi akma yung lugar dahil maliit ang pwesto, maalikabok, mainit. Lahat ng iyon ay tiniis namin na magkakasama pa rin kami. Dahil sa mga panahon na yun ay hindi talaga madali ang buhay namin. At matagal na kami ay naging nakipanahian sa Taytay. At nung makapag-desisyon kami na mag-subcon, bumili kami ng machine at kumuha na lang ng tabas sa iba. Ang nangyari noon ay parang iniuwi namin yung trabaho namin. Yung tahi namin sa bahay ng amo namin ay iniuwi namin sa bahay namin. Medyo maluwag-luwag na yung oras kasi ikaw na yung magde-decide kung anong oras ka mag-uumpisa at anong oras ka titigil. Pero, meron ka pa rin quota or output na kailangan mong labas araw-araw kahit na nagsasubcon ka. Dahil walang choice sa mga anak namin kundi ma-involve at dahil sama-sama kami sa bahay ay somehow na-adapt nila. Natutunan nila na mag-trim-trim, magputol ng garter, mga ganong mga eksena na ginagawa namin ay kaya na nilang gawain. Habang lumalaki sila, ay involved sila na hindi nila napapansin na kabilang na sila sa ginagawa namin. Matagal na proseso nang kami ay mag-subcon bago kami makapagdesisyon na magnegosyo. At di na rin po kami lumayo, ito na rin po yung ginawa naming negosyo na hanggang sa ngayon ay pinagtatrabahuan namin. Hindi na nila nalaman na habang lumalaki sila ay naisasama na pala sila. Nasama na namin sila sa production dahil na-curious sila sa mga ginagawa namin. Maaga silang natutong manahi. Maliliit pa lang sila na sila ay ma-involve na makayanan or ma-involve na makapagpatakbo ng machine. Kaya na nilang dati patrim-trim sa lang sila, pakatkat ng garter ngayon or patupi-tupi, ngayon ay na-involve na rin sila kung paano mag-operate ng machine. At somehow masaya siya habang kami ay nasa bahay, yung araw-araw namin ginagawa ay nagiging bonding namin at involved sila. Hindi nila napapansin na kabahagi na pala sila na aming tinatrabaho at sa ngayon ay ninenegosyo na namin. Hindi namin alam kung saan kami dadalhin sa ganito naming sistema pero lagi kaming umaasa at kumakapit na somehow ay mabigyan kami ng pagkakataon na maiangat din ang level ng aming pamumuhay sa pamamagitan ng maliit na negosyong ginagawa namin. Hindi siya madali at marami pa kaming pagdadaanan pero dahil team kami ay masaya kaming tinatrabaho araw-araw kasama sila. Bakit ko to ibinabahagi sa inyo? Dahil naniniwala ako na kung maaga natin ma-involve ang ating mga anak sa ginagawa natin kahit na hindi man nila akalain na sila ay nagiging bahagi na ng ating trabaho or pagnenegosyo ay somehow madala din nila at ma-inlove din sila sa ginagawa nating pagnenegosyo. Ang kalaban kasi natin dito ay masayang ang pagkakataon na hindi natin maibahagi sa kanila na pwedeng magnegosyo gamit ang ating kakayanan kung ano ang binigay sa ating talento ni Lord. Na pwedeng magnegosyo kahit nasa bahay lang. Na pwede palang magnegosyo ng sama-sama. Na pwede palang i-enjoy lang yung pagnenegosyo. Na akala nila ay parang wala lang pero sa simpleng mga bagay na nabibigay nila o naiambag nila ay malaking parte na sila sa ating mga ginagawa.
Mula sa pamimili ng tela, sa production man yan, o sa pagpapaking ng orders ay kasakasama. Kaya masaya kami na napapagtagumpayan ang bawat araw. Ano man ang piliin nila sa kanilang paglaki, kung ito man ay ipagpapatuloy nila or sila man po ay gagawa ng sarili ng negosyo na malayo dito sa ginagawa namin, ay ang mahalaga ay naibahagi namin na minsan kami ay sama-sama at naibahagi namin sa kanila lahat ng alam namin at ang mga karunungan na natamo namin habang kami ay nagnenegosyo, kasama sila. Tayo namang magulang ay wala namang iniisip na iba na para sa ating mga anak ay kundi ang kanilang kabutihan. Ano man ang gawin nila sa kanilang buhay, at ang mahalaga kung ano ang mga dadalhin nila habang sila ay lumalaki. Gusto niyo pong malaman ang mga gawang kamay namin at ang negosyong ginagawa namin, ay bisitahin na po kami sa aming Facebook page at Sisters Glam Apparel, or you may visit us on Shopee. Doon po kami nagla-live, doon po namin pinapresent araw-araw ang mga gawang kamay namin. Sa Shopee po, nakapost lahat ng aming mga items. Kung gusto pong mag-order ay bisitahin po kami or i-like or i-follow po kami sa aming Shopee store at Sisters Glam Apparel. Available na din po kami on TikTok. At syempre, kung nagustuhan niyo po ang video na ito, huwag na pong kakalimutan na i-like and share na po this video. At bisitahin niyo rin po ako sa YouTube. Mag-subscribe din po ng ating channel. Doon ko po ina-upload ang mga videos ko na somehow maging bahagi rin at kapulutan ninyo ng aral at kapag desisyon din kayo na mag-umpisa din ng inyong mga negosyo gamit ang inyong sariling kakayanan. Mula po rito sa bayan na Angon, ako po si Joey Lynn. Teamwork makes the dream work. Bye for now.